Nasa linya na po ang convener ng Isang Bayan na spokesperson din ng Trillion Peso March, Attorney Howard Calleja. Good morning po, Attorney. Good morning, DJ Chacha. Good morning sa inyong lahat na nakikinig at kay Boss Ted. Good morning sa lahat. Good morning po, Attorney Howard. Ang tanong ng bayan, kailan ang susunod na rally? Maraming nagtatanong niyan, DJ Chacha. Tama-tama yung tanong mo kasi tomorrow simula yung ating noise barrage, yung ating pagsuot ng white, no? Sisimulan natin yan tomorrow, Friday, and every Friday thereafter. 6 o'clock po, may misa po tayo sa EDSA Shrine. Inihikayat natin lahat ng tao na magsuot ng puti. The whole day, kahit nasaan kayo, no? Kahit nasaan kayo sa Pilipinas, magsuot tayo ng puti. Sa kotse, maglagay tayo ng white ribbon. Sa bahay natin, sa opisina, maglagay tayo ng mga white ribbon. At mag-noise barrage tayo 6 o'clock. At magkakalembang yung mga church bells 8 o'clock. So, at tabayanan po natin yan, pero yung malaki at malawakang demonstrasyon natin ng ating laban sa korupsyon, ating linalagay yan o pinaghahandaan para sa November 30. Yan po Bonifacio Day. So lahat po yan dito po sa Metro Manila at sa mga cities and provinces all around the Philippines. So makikita po natin na hindi lang po libo ang nagagalit, nangingit-ngit dito sa korupsyon na ito. Hindi man tayo umabot ng trillion Pilipino kasi 100 million lang ang Pilipino. Pero tingin ko million po tayong lalabas sa every Friday para sa noise barrage at dun sa November 30 para sa ating malaking protesta laban sa korupsyon at yung hinihingi nating accountability, transparency at good governance. So every Friday na po ito, starting tomorrow, yung noise barrage na sinasabi ninyo. Tama po ba? And tanong lang din po. Chacha, tama po yan. Every Friday talagang kakalampagin natin sila kada Biyernes. Yun pong mga, kung di mamalakihan na o maliliit na protesta na gagawin po ng inyong grupo bago po yung November 30, saan nyo po plano yung iba? Will it be in the Senate? Meron po ba sa Menjola? Saan po yung ibang maliliit na protesta bago yung November 30? May mga ibang grupo kasi ang Trillion Peso Movement naman, DJ Chacha, is a coalition of a lot of civil service organizations, church organizations, Catholic Church, Protestants at mga evangelical, mga kapatid nating Muslim. Sa kanya-kanyang lugar, gumagawa sila ng kanilang aktibidades at yan po sinusuportahan natin. Basta yung pong aktibidades nila, paalala po lang namin, ito peaceful, constitutional at following the rule of law. Oo, yun pong November 30 na malakihan. Sa EDSA po ba ulit yan or dalawa ulit? Meron ulit sa Luneta? Paano po yun? I-unify na po natin yung Luneta at saka EDSA. Ngayon nagtitingin tayo ng malaking lugar kung hindi tayo mapagbigyan ng kasi yung hindi namin akalain na yung last September 21 umabot tayo ng EDSA Shrine, no? From the People Power Monument, umabot pa tayo ng EDSA Shrine. Akala natin hanggang doon lang o kokonti tayo, pero makita natin yung talagang galit hanggang flyover, nandun ang mga tao. So, hihingi tayo ng permiso kung mas malaking lugar yung mabibigay nila sa atin o kung hindi man doon, maghahanap tayo ng mas malaki pang area, maybe Luneta or maybe the whole stretch of EDSA. Tignan po natin kung anong mapagbibigyan sa atin. Kaya nga po naggawa tayo ng time frame na 2 months para mapaghandaan po ito ng maayos at maging safe naman sa lahat. At ayaw po natin ng kahit na anong kaguluhan. Sabi ko nga, tayo ay peaceful, constitutional at following the rule of law. That's good, Attorney Howard. Kasi yun din ang komento ng ilan dun sa nakaraang September 21 rally. Kung meron daw susunod, sana isang venue na lang po talaga. So ngayon, pag-uusapan pa kung sa EDSA nga ba ito o sa Luneta. Pero Attorney, hindi ko alam kung napapansin ninyo dahil ang tagal pa nung kasunod po na malakihang rally, parang humuhupa po yung galit nung iba tungkol dito sa issue na ito. Paano kaya ang po pwede natin gawin para hindi mawala yung momentum habang inaantay natin yung malakihang rally? Agree po ako dyan. Marami nagsasabi na kailangan tuloy-tuloy yung ating pagbigay ng damdamin, paglabas ng damdamin natin. Kaya nga every Friday talagang naisip namin itong noise barrage. Naisip namin ito magbimisa tayo sa EDSA Shrine. At sabi ko nga, DJ Chacha, hindi naman ito pang Metro Manila lang. So kahit nasaan kayong probinsya, city, sa buong Pilipinas, magsuot lang tayo ng puti.
habang nagbimisa tayo o habang nasa mall tayo para makita yung sentimiento natin na lahat tayo nakikiisa laban sa korupsyon at nakikiisa para ang ating mithiin na maging accountable, transparent at good governance. At yun na nga, yung mga corrupt na opisyalis makulong na. So nagbibigay tayo ng palugit na kung maalala mo, nag-press con, sabi nga namin mga Mm. 120 days from the time na nag-rally tayo, September 21. Sana by November 30, meron na tayong konkretong makita, meron ng makulong, meron ng mga pera na na-freeze, pera na na-forfeit, para talagang, alam mo, sabi namin, maganda yung ginawa ni Presidente Marcos, pero baka naman lip service lang, baka naman puro salita. Kailangan ilagay niya sa gawa. So I think kung talagang gusto niya ng action, talagang kailangan na magkaroon ng concrete na resulta before November 30 or thereabouts. So umaasa rin po ang grupo ninyo na magkakaroon ng resulta man lamang kahit papano bago yung November 30 rally. Since nasabi nyo na po yan, gusto kong hingin po ang reaksyon ninyo dito sa desisyon ng ICI na wag po isa publiko yung mga hearings po nila. Ano pong reaksyon nyo dito? Nalulungkot yung aming grupo dahil siyempre ang talagang laban natin dito, accountability, transparency. Paano natin malalaman kung hindi naman natin transparent ang mga proseso? Bagamat naintindihan din natin na para siyang parang hinahambing natin yan sa NBI or FBI na sila ay nag-iimbestiga. So, alam mo DJ Chacha, pag nag-iimbestiga ka, meron mga iba dyan na kailangan confidential para talagang mahalungkat mo yung katotohanan. Mm-mm. So, siguro as a friendly suggestion, friendly reminder sa mga kaibigan natin at mga kumbaga respeto natin na mga members ng ICI na talagang ibalanse yung hingi ng taong bayan na maging transparent at yung kanilang desire na gawin yung kanilang trabaho ng mabilis at ng walang kumbaga walang hindrance or obstacle, no? So I think kailangan nilang repasuhin yung kanilang mga rules and regulations para nga ito mapagbigyan. Sabi ko nga as a suggestion, baka pwedeng maglagay sila ng mga observer. Kunyari tayo DJ Chacha as members of media and civil society organizations, baka pwede tayong manood sa mga proseso doon at tayo ang magre-report. So something like that. So tingnan po natin kung ano ang mga rules. Siguro naman bago pa lang naman yan. So pagbigyan natin sila in time at pero katukin natin talagang balik-balikan natin yung ating hingi ng transparency doon sa kanilang mga proceedings. Attorney Howard, ano pong sagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka daw kasi pag open yung hearings, maging trial by publicity? That's also one thing na kahit kami, no, kasi napakadali DJ Chacha magturo. Nakita mo yung katulad ni sino yung isa na mali pa yung notaryo, nagtuturo siya ng mga pangalan, yung isang yung isang testigo na din sa Senado. So sabi ko nga, hindi naman lahat ng testigo kumbaga 100% paniniwalaan. Kailangan tingnan natin, kailangan maging discerning tayo at kailangan pag-aralan itong mga testigong ito at tingnan kung talagang tatanggapin natin lahat ng kanilang sinabi. So para rin maiwasan itong mga ganitong pangyayari, kailangan nga, sabi ko, repasuhin na lang yung kanilang mga rules and regulation para nga kasi ayaw natin na nga ng fake news, DJ Chacha. So, ang isang malaking fake news niya, pag mali yung mga testigo, so kaya kailangan ayusin natin ng mahusay ito. Oo. Yung grupo nyo po ba, ano pong plano ninyo dito nga sa desisyon ng ICI? Maglalabas po ba kayo ng parang formal statement or will you write a letter sa ICI mismo to demand Opo. na isa publiko po yung kaming, hearings? meron na po kaming statement dyan. We will just reiterate our call kasi doon sa aming manifesto, doon sa press statement namin, press release namin nung nakaraan, nag-press con kami, kung maaalala mo, after the September 21, I think October 1, nung nag-press con kami, kasama po yan sa manifesto namin na hinihingi namin ang transparency. So tatlo po yung hinihingi namin doon sa manifesto, ikulong, ibalik, at ipakita. So ikulong yung mga nararapat na mga corrupt officials, ibalik yung pera, ibalik sa kaban ng bayan at ipakita, maging transparent po sa lahat ng mga proseso at proceedings. Kasi nga, yan one part na talagang magbigay ng kumpiyansa sa taong bayan na makita nila kung ano yung nangyayari talaga, na walang tinatago at walang wina-whitewash. Opo. Kasi when you say transparency, dapat din consistent, di ho ba, na sa Senate, sa House, live po ito. Dito po sa ICI, pag pinag-usapan natin yung transparency na panawagan, siguro ho naman doon
sa usapin po ng mga haharap na testigo sa kanila, di po ba't kung ano man ang sasabihin nun, bahala na din po yung tao sa kanila pong timbang doon sa testimonya ng haharap, depende sa pagtatanong ng mga miyembro ng komisyon, di po ba? Opo, tama po kayo dyan na Sir Ted. Kaya nga sabi ko, kailangan balansehin nila at ipakita kung ano yung kanilang mga proseso doon. Ano? So we respect their right to investigate, but also they have to also make sure that the proceedings are transparent. Kaya nga sabi ko, kailangan maging mapanuri tayo sa ating mga testigo. At tama po kayo, yung taong bayan na ang huhusga kung ano talaga ang sinong nagsasabi ng totoo, ano Opo. talagang nangyari. Pero hindi natin maaallay yung fears ng taong bayan na baka may tinatago o may Yes. pinagtatakpan. Yes. Kasi nga hindi nila alam ang proseso. So mas maganda, pakita nila yung proseso in the rules na gusto nila, na within the rules na i-craft nila para mas masatisfy yung transparency na hinihingi ng taong bayan. Yes, sir. Okay. Sir, ito hong grupo po ninyo, no, itong 1 trillion peso march, itong trillion peso march na ito, sir, I'm sorry. Sino-sino po kayo? Ano po ang mga edad po usually karamihan sa mga conveners po? Mawalang galang lang kasi, Sir Howie, kasi if you... Sir Ted, mga simbata pa natin ito. Alam mo, bata pa tayong lahat. Kasi po, atin lang analisahin ano po, itong grupo ho ninyo, iginagalang po natin itong grupo po sa Luneta, iba hong nandoon po ang iba naman pong, alam nyo na, no? Iba ho namang, kumbaga, iba ho ang sinasabing grupo na nandoon. Anyway, kasi po, usually po daw ngayon, kaya po every Friday, November 30 pa, abala ang marami sa paghahanap buhay. Ang abala ang marami sa kanya-kanya pong responsibilidad. Opo. Kasi pag pinag-usapan yung consistency ng protesta, talaga namang maglalaan ka ng oras mo, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na papasok sa school, doon ka na lamang araw-araw para ma-pressure yung gobyerno, talagang umaksyon at maramdaman nila yung galit ng taong bayan. So dito po sa grupo ho ninyo, sino-sino ho ba kayo at ano po mga age bracket ninyo? Tayo po headed by Bishop Colin Bagaforo, no? At yung mga religious from the ecclesiasticals, the Protestants as well. Sabi ko nga, yung mga kapatid nating Muslim, at we have more than 100 civil society organizations. Kasama rin dito yung let's say Kabataan Akbayan, for example, or yung mga labor groups natin. Kami po sa Isang Bayan, marami rin kaming grupo ng mga kabataan at yung mga medyo mature na tao katulad natin. So marami po tayo. Katulad po sa amin sa Isang Bayan, kasama po natin si Justice Tony Carpio, Justice Conchita Carpio Morales, Heidi Mendoza. Kasama rin natin sa grupo sa Trillion Peso Movement si Shelo Magno, Father Robert Reyes. Marami pong grupo po dito. At yun nga, iba-ibang edad, but karamihan din dito, Sir Ted, mga kabataan, mga Gen Z na talagang kumikilos. At just to answer yung mga nagtatrabaho, kaya nga yung ating noise barrage alas 6 kada Friday. Paglabas ng trabaho, talagang kailangan kalembangin natin, katukin natin, pukpukin natin yung mga baso natin and everything para mag-ingay tayo every Friday paglabas na o pagkatapos ng ating trabaho. Opo. Sige po. Total ho naman, ito ho lang naman, malayang diskusyon po nitong napaka-importanteng isyong ito, attorney. Tama din po ang pag-analisa ng iba na ito pong kinasadlakan natin ngayon na napakalaking problema ng bayan kung saan po maaring tawagin natin na ito ho'y kumunoy na ng korupsyon. Ito po'y nangyari sa kapabayaan po ng ating henerasyon, di ba? Kumbaga, kaya nangyayari ito kasi lumala eh. So ngayon po itong henerasyon na ito pong kapabayaan na ito ng mga nagdaang henerasyon, ito ngayon ang problemang dapat solusyonan ng Gen Z, ng kasalukuyang henerasyon ng millennials at saka ng Gen Z, di ba? Tama po, ng mga kabataan at sabi ko nga, wag nilang gawing cool o wag nilang gawing kaaya-aya yung mga nepo babies na yan, yung mga nagka-influencer na yan, talagang kailangan na ikahiyayang mga kabataan na yan na
Kumbaga, pinagmamalaki pa yung kinurakot or kinuha sa kaban ng bayan. So, nasa sa kanila din po yan kasi sila din yung magmamana Opo. ng ating bayan, yung henerasyon nila, sila na rin ang siguro in the next few years, few decades, sila na rin ang magiging leader ng ating Opo. bayan. Kumbaga, otherwise, ito pong problemang ito mamanahin ng next generation after Gen Z, di ba? Hindi na Opo, hindi na tayo... parang lalaki at lalaki. Kung maalala mo, yung kumbaga yung corruption na ito, Sir Ted, hindi naman ito nangyari ngayon lang eh. Opo. Dati pa ito. Opo. Pero talagang kumbaga ngayon lumaki na lang. Opo. Kumbaga naging sabi nga nila yung buaya naging Godzilla na. Ay, Hindi na nako. buaya ngayon. Ay, sinabi. Godzilla na ang kalaban natin. Ay sinabi po ninyo, dati-dati nga po, di ba, butiki lang yan sila ng simula eh. Oo, Yung butiki, oo. nagkaroon po ng transition ng transformation. Anyway, sige po, so, attorney, ano solusyon talaga dito? Hindi ho natin makukuha ito overnight, definitely po, no? Pero sa ngayon kasi, di po ba, alam natin, attorney, na kayo po bilang isa din po sa litigation lawyer po kayo, alam natin kung gaano kahaba ang prosesong legal dito. And then, ngayon, may ombudsman gladly nangangako siya na uunahin niya ito, bibilisan niya ito. Ano ho ba ang maaaring sabihin natin na talaga namang magiging susi dito para ho, hindi lang ho, kumbaga, magtanda ang lahat na hindi dapat nangyayari ito? Pingin po ninyo, attorney. Sa akin na certain yung certainty of conviction, at saka yung talagang yung pera mo hindi mo maitatago, dapat ibalik, no? Yung corruption will not only be painful but expensive kasi mas malaki pa yung ibabalik mo sa kaban ng bayan, number one. Number two, yung sinasabi nilang magtanakaw ako ng malaki, makakatakas ako, magbabayad lang ako sa mga opisyales, korte o ng abogado para makatakas ako. I think more than, kasi marami nang papanukala, death penalty, etc. Sa akin, pwede rin yun, pero ako pro-life kasi ako, pero sa akin more than the penalty itself, sa akin it's the certainty of conviction. Yung talagang makulong ka at hindi ka na, for example, makatakbo. Maraming nakulong pero ngayon nakatakbo pa, naging congressman, naging senador pa yung iba. So sa tingin ko, kung talagang seryoso tayo, makikita natin, alam mo, example yan ng Singapore, nung nagsisimula yung Singapore, talagang yun ang sabi ni Lee Kuan Yew, talagang if there is certainty, even yung suspicion lang of corruption, talagang tatanggalin ka at ikaw ay makukulong. Dito kung gawin natin yan, tingin ko masasawata yung ating corruption or talagang malilesen yan. Kasi sa takot lang nila na makulong at yung sabi ko nga, it will be more expensive kasi mas mahal pa yung ibabalik nila sa gobyerno kaysa nakulumbet nila sa taong bayan. Opo. Sir, kung inyong nababantayan itong mga pangyayari dyan sa ICI din po at ang kanilang mga official na mga press release, nagsampa sila, sabi nila, sila po ay nagrekomenda, no? Actually, sila po naman ay recommendatory lamang, ng filing of graft, malversation, and falsification charges laban dito kay Zaldico, ng SunWest at maging yung DPWH officials diyan sa Oriental Mindoro Project, no? Ang halaga po nito ay 289.5 million. Ito po yung pauna pa lamang na rekomendasyon nila sa Office of the Ombudsman. Kami po lamang po ay nagtataka kung pati po civil service regulations daw na violation. Pati po dito sa unang isinampa ng DPWH sa ombudsman laban po sa mga district engineers pati doon sa SIMS na kontratista. Bakit po laging graph lang kaya at hindi po plunder? Ano ho pa sa palagay po ninyo, attorney? Ba't po ganon? Sa akin po, sa nakikita ko pong ebidensya ngayon, klaro po na merong release ng pondo, na bid po itong pondo, nabigay ang pera sa kontratista at either substandard o wala po ang resulta ng project. So, yung po malversation or graft or yung sinasabi natin bribery through falsification, no? So, malinaw yon at mabilis naman din, mas mabilis mapatunayan yon kaysa sa plunder, number one. Plus, ang threshold po na kung gusto natin non-bailable, sa malversation po, graft, 8 million lang po, pwede na pong non-bailable yan. Kung plunder, more than 50 million. Pero kasi yung plunder, kailangan yung kumbaga yung intent, no, yung buong yung conspiracy na mula simula talagang inisip mo talagang nakawin ito from the start, hindi yung
ito malinaw ito kahit sa akin nga kahit Opo. hindi kailangan ng state witness kasi dokumento lang kaya nang i-prove ang bribery at saka malversation, especially malversation kasi nga makikita yung pera lumabas at walang resulta. So klarong-klaro po 'yon even with documents, even without yung mga sinasabing state witness or witness protection na yan. Tingin ko kayang patunayan niya na mas madali at sabi ko nga mas maliit ang threshold with 8 million, pwede non-bailable na po yan. At talaga po, sige po, that's very good to know na kami po natutuho dito sa inyo pong paliwanag na ito ho ang isinasampaho nila kasi mas madali po. Kumbaga, yung mga elements nito mas madali at yung pagpapatunay na At saka documentation yes. lang, Sir Ted. Mm-mm. Kaya na nating patunayan yan. Okay. Plus, siguro paalala ko lang, kung ito yung mga auditor, pwede silang administrative sa PRC. Kung mga engineer, ganun din po. Para yung kanilang lisensya, masakit din po yan na mawalan ng lisensya. So kung ito yung makancel at yung kanilang mga contractor, yung kanilang mga lisensya sa pickup, ma-cancel yan. Tapos yung pera nila ma-freeze. I think that is a big step towards recovery and justice for the Filipino people. Yes, sir. Yes, sir. So, thank you very much po. Ngayon po, at least alam na po namin. So, yan po, again, sa graft po ito, sir. Sa anti-graft law po Opo. natin to 8 Anti-graft million. Opo. Pero Sir Ted, ang suggestion ko kung ako ay pakikinggan ng ICI, sa akin, kada project dapat mag-file sila either bribery or malversation. Pero yung yung buong pagbusisi sa budget at yung paglapastangan sa budget, yun pwede plunder po yun. Kaya pwedeng may kaso sila ng bribery or graft or malversation per area, let's say Mindoro, Bulacan, etc. Pero yung paglapastangan sa buong budget, as a whole, pwede rin po yun, isama ng ibang kaso as Okay. plunder for the entirety of yung kanilang pagkulimbat ng trilyon-trilyon na peso. Okay, sige po. Assuming lang po, ito po ay lang naman na discussion, kumbaga classroom discussion lang po, attorney. Tingin ho ba ninyo kung ngayong buwan na ito na ihain sa ombudsman yung kaso at ang ombudsman po agad na mag-aaral po at magpapatunay dito po sa mga ebidensyang ito at maihain sa Sandigan Bayan, maaring maglabas po ang Sandigan Bayan ng arrest warrant dito po sa mga akusado dito para po hindi na ho sila magpasko sa labas? Mas madali po yon at sabi ko nga, sana pinakikinggan tayo ni Ombudsman Remulla. Congratulations kay Ombudsman Boying. Ang suggestion ko kung tayo pinakikinggan, Sir Ted, gumawa siya ng special panel na talagang ito lang ang tututukan. So pag-file ng ICI, pag-file ng DPWH, ng mga kaso, pwede nilang tutukan ito, special panel, special committee, na ito lang ang kumbaga bubusisiin. At kung ganun po yung gagawin nila, within 30 to 60 days, I'm sure they can file cases and they can put these people to jail. Kasi nga sabi ko nga, ang threshold dito, 8 million lang. So pwede ka agad ito non-bailable. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo pong paliwanag yan, Attorney Howie. Nagkaroon kami ho ng kahit pa paano po ay pag-asa na meron po tayong makita na kahit pa panimula lamang na talaga pong gumugulong na ng mas mabilis ang napakabagal na hustisya po sa ating bansa, Attorney. Opo, gusto po natin yan kasi nga sabi ko nga pag nagsawa ang taong nakakalungkot ito baka makalimutan, Sir Ted, no? So kailangan kalampagin natin sila. At sabi ko nga although November 30 pa yung aming malaking protesta, every Friday talagang kakalampagin natin sila at kung kailangan, sabi ko nga between you and me, kung kailangan kung talagang nakita natin walang ginagawa, baka palabasin natin lahat ng ghost sa October 31 doon tayo mag-rally sa mga sementeryo, lahat ng ghost palabasin natin. Opo. At dito ho, ewan ko lang if you will agree sa akin po kasi kung ayaw niyo po ng white o wala kayong ganyan pong t-shirt na puti, kahit na po anong kulay ng t-shirt ninyo, ang importante po siguro ngayon, meron kayong t-shirt na may pinahihiwatig. Alam niyo ho yun? Kulong Opo. mandarambong, hindi ba? O, stop corruption. Kung ano man po yan, para lang ho, mabasa ho ng marami. Itong sentimiento po ninyo, ano man pong kulay yan. Pero ho, ang kanilang preference ay white, pero ano man pong kulay yan, pula man yan o anong kulay, basta nakalagay po dito yung mensahe ninyo na kayo po'y sawang-sawa na sa kanila pong corruption, maganda rin siguro, Attorney. Apo, open naman po kami. Sabi ko nga, kumbaga walang pinipiling kulay ito. Pero syempre, just to unify everybody, gusto natin ng white. Pero kung ano kung meron kayo, okay lang yan. Sabi mo nga, basta meron silang mga mensahe na maganda, tatanggapin po natin yan. Basta yung mensahe natin
constitutional, peaceful, at saka rule of law. At saka kung walang t-shirt, pwede naman mag-ribbon o pin na puti o sombrero na puti. Sabi nga nung iba, sabi nga ni nung mga pare doon na nakausap ko, kung wala silang puti, mag-smile na lang, siguraduhin lang nila yung ngipin nila puti. Sige po. Salamat po na marami sa inyo at attorney, at kami po'y muling tatawag para po sa ganito pong uri po ng paliwanagan para po mas magkaroon ng tamang impormasyon ng ating mga kababayan. Salamat po, attorney Howard. Salamat po, Sagdet, at magkalampag po tayo starting tomorrow, every Friday thereafter. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!